Ang Argentina corned beef ay isa sa mga pinakakilalang produktong delata sa Pilipinas sa loob ng maraming dekada. Naging bahagi ito ng pang-araw-araw na hapag ng maraming pamilya, lalo na mga panahong kailangang maghanda ng mabilis, abot kaya at madaling lutuin na ulam. Higit pa sa pagiging karaniwang sangkap sa almusal o baon, ang produktong ito ay sumasalamin sa kasaysayan ng pag-unlad ng industriya ng pagkaing delata sa bansa. Sa pagbabago ng panlasa ng mga mamimili at sa kompetisyong umiiral sa merkado ng processed meat. Ang tatak na Argentina ay pag-aari ng Century Pacific Food Incorporated, isang malaking kumpanya sa industriya ng pagkain sa Pilipinas na nakatuon sa produksyon at distribusyon ng iba't ibang uri ng canned goods, dairy products at iba pang processed food. Itinatag ang kumpanya noong huling bahagi ng dekada 70 at lumawak ang operasyon nito sa mga sumunod na taon sa pamamagitan ng pagpapakilala ng iba't ibang linya ng produkto. Sa kontekstong ito, isinilang ang Argentina bilang hiwalay na tatak na nakatuon sa karne at processed meat. Ang eksaktong taon ng paglulunsad ng Argentina corned beef ay nagugat sa panahong nagsisimula ng lumawak ng demand para sa abot kayang corned beef sa lokal na merkado. Lalo na noong dekada 90 kung kailan mas naging aktibo ang kompetisyon sa pagitan ng mga premium at mass market brands. Ang pagpili ng pangalang Argentina ay hindi basta imbento lamang. Ang bansang Argentina ay kilala sa buong mundo bilang isa sa mga pangunahing tagapagluwas ng baka at produktong karne. Sa larangan ng agrikultura at pag-aalaga ng baka, mataas ang reputasyon ng naturang bansa sa kalidad ng beef nito. Pagaman ng Argentina corned beef na mabibili sa Pilipinas ay hindi kinakailangang gawa mula sa karne na direktang inangkat mula sa naturang bansa, ang paggamit sa pangalang ito ay malinaw na estratehiyang pang-marketing. Nagbigay ito ng impresyon ng pagiging tunay na beef product at nag-uugnay sa imahe ng mataas na kalidad ng karne sa pandaigdigang merkado. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng agarang pagkilala at tiwala ang mga mamimili sa produkto kahit hindi pa nila ito natitikman. Nagsimula ang Argentina corned beef bilang tugon sa umiiral na pangailangan ng mga consumers para sa mas murang alternatibo sa mga kilalang premium brands. Sa panahong iyon, dominado ng ilang matagal ng tatak ang kategorya ng corned beef sa Pilipinas. May mga produktong mas mataas ang presyo at itinuturing na mas pino ang hiwa at hibla ng karne. Gayunman, hindi lahat ng pamilya ay kayang bumili ng mas mahal na variant. Dito nakita ng kumpanya ang puwang sa merkado. Ang paglikha ng produktong may sapat na kalidad ngunit mas abot kaya ang halaga. Sa pamamagitan ng mahusay na kontrol sa gastos sa produksyon, mass manufacturing at malawak na distribusyon, nagawa ng Argentina na iposisyon ang sarili bilang praktikal na pagpipilian para sa karaniwang mamimili. Ang proseso ng paggawa ng corned beef ay nagsisimula sa pagpili ng karne ng baka na angkop para sa shredding at curing. Ang karne nilalagyan ng asin at iba pang mga curing agents upang mapahaba ang shelf life at mapanatili ang lasa. Pagkatapos, ito ay niluluto at hinihiwa sa maliliit na ibla bago ilagay sa lata. Ang hermetically sealed na lalagyan ay dumaraan sa proseso ng retorting o mataas na init upang masigurong kaligtasan laban sa mikrobyo. Ang ganitong paraan ng pagpoproseso ang nagbibigay sa Argentina corned beef ng mahabang buhay sa stante. Kaya't hindi ito madaling masira kahit hindi naka-refrigerate bago buksan. Ang katangiang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging popular ang produktong delata sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng brownout o limitadong access sa cold storage. Mahalagang tanungin kung bakit baka at hindi baboy ang ginamit sa produktong ito. Ang corned beef ayon sa tradisyonal na definisyon ay produktong gawa sa cured beef. Ang salitang corn ay nagmula sa malalaking butil ng asin na ginamit noong unang panahon sa pagpreserba ng karne. Sa international na pamantayan, ang corned beef ay tumutukoy sa baka hindi sa baboy. Kung baboy ang gagamitin, ito ay tatawaging luncheon meat, pork loaf o iba pang katawagan. Sa makatuwid, kung layunin ng kumpanya na pumasok sa kategoryang corned beef, kinakailangan itong sumunod sa definisyon at gumamit ng beef bilang pangunahing sangkap. Bukod dito, may malawak na merkado ang produktong beef sa Pilipinas dahil hindi ito saklaw ng mga relihiyosong restriksyon na umiiral sa isang sektor laban sa pagkain ng baboy. Ang paggamit ng baka ay nagbibigay rin ng mas malinaw na pagkakaiba sa ibang canned meat products na karaniwang gawa sa pork. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na puro laman ng baka ang nilalaman ng bawat lata. Sa industriya ng processed meat, karaniwan ang paggamit ng extender o iba pang mga sangkap upang makontrol ang presyo at mapanatili ang tekstura. Dito nagsimula ang ilan sa mga issue at kontrobersiya na kinaharap ng Argentina corned beef at ng iba pang mga katulad ng produkto.
May mga panahong pinuna ng ilang mamimili ang dami ng sabaw o gelatinous na bahagi sa loob ng lata kumpara sa aktual na hibla ng karne. May mga aligasyon din na hinggil sa paggamit ng textured vegetable protein bilang pamparami. Bagaman legal at aprobado ng mga otoridad ang paggamit ng ganitong sangkap basta malinaw na nakasaad sa label, nagdulot ito ng diskusyon tungkol sa tunay na halaga at kalidad ng produktong ibinebenta. Isang mahalagang usapin sa mga delatang karne ay ang kaligtasan ng pagkain. Sa Pilipinas, ang mga produktong tulad ng Argentina o corned beef ay saklaw ng regulasyon ng Food and Drug Administration sa Philippines. Kinakailangan ng rehistrasyon, pagsusuri ng sangkap at pagsunod sa pamantayan sa pagproseso bago ito payagang maibenta sa merkado. Sa paglipas ng panahon, may ilang pagkakataon na nasama ang iba't ibang tatak ng canned goods sa mga listahan ng sinusuri dahil sa issue ng labeling, sodium content o pagsunod sa import regulations para sa hilaw na materyales. Bagaman walang malawakang recall at nagdulot ng permanenteng pagbagsak ng Argentina corned beef, ang pangkalahatang usapin hinggil sa kalidad ng processed food ay nakaapekto sa pananaw ng ilang mamimili. Isa pang kontrobersiya na nakaapekto hindi lamang sa Argentina kundi sa buong industriya ng corned beef ay ang pagtaas ng presyo ng karne sa pandaigdigang merkado. Kapag tumataas ang halaga ng imported beef, napipilitan ng mga kumpanya na magtaas ng presyo o magbago ng formulation upang manatiling abot kaya ang produkto. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng pagbabago sa lasa o tekstura na napapansin ng mga regular na bumibili. Dagdag pa rito ang usapin ng nutrisyon. Ang corned beef kabilang ang Argentina ay kilala sa mataas na sodium content na kinakailangan para sa preservation. Sa panahon ngayon na mas mulat ang publiko sa panganib ng hypertension at iba pang sakit sa puso, nagiging sentro ng usapan ng dami ng asin sa mga processed food. Nananatiling matatag ang Argentina corned beef sa merkado ng Pilipinas. Malawak ang distribusyon nito sa mga supermarkets, groceries at maging sa maliliit na tindahan sa mga probinsya at nayon. Isa sa mga lakas ng tatak ay ang kakayahan nitong magbigay ng kompetitibong presyo nang hindi tuluyang isinasakripisyo ang kalidad. Sa mga panahong may kalamidad o sakuna, kabilang ang mga bagyo at lindol na madalas tumama sa bansa, ang canned goods ay isa sa mga pangunahing ipinampamahagi bilang relief item. Dahil sa mahabang shelf life at madaling paghahanda, kabilang ang Argentina sa mga karaniwang laman ng relief packs, ang ganitong sitwasyon ay lalong nagpapalakas sa presensya nito sa kamalayan ng publiko. Sa kabuuan, ang Argentina corned beef ay produkto ng stratehikong pagtingin sa pangailangan ng merkado at sa kakayahan ng lokal na industriya ng pagkain na maghatid ng abot kayang alternatibo. Pag-aari ng Century Pacific Food Incorporated, isinilang ito sa panahong lumalawak ang demand para sa mas murang corned beef at pinili ang pangalang nagugnay sa reputasyon ng Argentina bilang bansang kilala sa baka. Ang paggamit ng beef sa halip na baboy nakabatay sa tradisyonal na definisyon ng corned beef at sa estratehiyang pangmerkado. Sa kabila ng mga isyong hinggil sa kalidad, nutrisyon at pagbabago ng presyo, napanatili ito ang malakas na presensya sa merkado sa pamamagitan ng malawak na distribusyon at patuloy na pag-angkop sa panlasa ng mamimili. Ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng produktong ito ay nagpapakita kung paanong ang simpleng delata lamang ay maaaring maging mahalagang bahagi ng kultura at ekonomiya ng bansa. At patunay na ang industriya ng pagkain ay patuloy na nagbabago kasabay ng pangailangan at pananaw ng lipunan. Para sa akin, ang Argentina mas malaman, mas makatan, at mas malambot. Argentina! Dahil ito'y 100% imported beef. Argentina, ang #1 corned beef.